Ito sa the Royal Mandaya Hotel for our weekly briefing, Davao Peace and Security Press Corps. So, ladies and gentlemen, maraming salamat, the Royal Mandaya Hotel. And, of course, dito po, second time around, tama, second time siya, no? To ang spokesperson sa Davao City Fire District, Fire Senior. Take note ha, senior na po, si Sir Ujama. Fire Senior Inspector Russell Jake Maranyon. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. O sa tanang nadiri. Tanang nakatanaw sa live. Good morning. Kanatong tanan. Thank you so much, sir, for coming. And we also have here the only civilian. The only civilian na pinaka-pogi. Wow! Tulungan na sila! Pinaka-pogi, pinaka-bata. Tama. Object na Sir Herdy. Sir Dodong Atilio, good morning, sir. May buntag. Sir, I would look at tingala nila kay we are former colleagues sa media before. Kana sila. Wagi gisulti na tinuod. Good morning everyone. I miss you all. Murag pila ka bulan siguro nga hayatos. And definitely see you again. Thank you very much for your invite. Thank you, sir. And magbasig matingala mo na Sir Dodong because dili biya karon opening season. Yes. Sa dili po siya itawag na kanang closing, di ba? So na siya special mission today. And we also have here, of course, matagal na din hindi natin nakasama, mga isang buwan, isang taon, mga 2, 3 press calls, pero wala si sir. Sir Ruben Gadot, good morning, sir. Maayong buntag. At spokes ng Tenday ko. Ma'am Ruth, good morning o good morning sa tanan. Sensya na absent tag duha ka session ma'am no. Dili sa Although solo pud ato ni Agi. Tama po. Justifiable. Nalami mga taskings like mga workshop seminar nga di na mo mahatag physically ang among kaugalingon sa mga ubang events. Maayong buntag sa tanan. Thank you so much, sir. By the way, ang ato mga pulis, si Ma'am Kat na ay activity. Next week na daw siya. Si Ma'am Hazel na apoy event ng DCPO yata today. So, ayan po. Ang atong ISNIMCOM, napod sa Manila si Ma'am. Hopefully, within the month, makabalik si Ma'am Salvacion Evangelista. Okay, so atong ng Sudan, ladies and gentlemen, unahon na to si Ruben Cadot, sir. Kumusta ang sitwasyon sa atong Delta ID, sir? Show me. Once again, good morning sa tanan. Ato lang na po ibalita nga sugod tong last na tong update no. Last June 13, 2025 kung asa na apprehend na to ang last remnants sa ato ang Southern Mindanao Regional Committee or mga NPA units. Ato nga time is nagpabilin nga peaceful o zero active NPA units ang ato ang area katibukan ng area sa 10th ID no or ang atong gitawag nga joint operational area no kauban sa area sa Navy ug sa ato ang Air Force as a joint task force sa sa Agila sa 10 ID. However naagi hapon tay mga nagpabilin nga mga activities particular sa atong mga former rebels nga wala pa gihapon nag-surface no kay carried man ni sila since 2016 sa programa sa atong Enhanced Comprehensive Local Integration Program atong gina-cater gihapon gina-facilitate ang ilahang formally nga pag-surrender. So the reason nga until now nidagan gihapon og a total of 668 ka mga CTG personalities ang na-surrender belonging to surrender, captured o killed no. Then 220 ani ang mga firearms gihapon nga nagpadayon nga ma-recover nato ang latest nato is last 27 September kung asa naka-discover ta og arms cache nakakuha ta og duha ka M16 rifles gihapon no dito sa parte sa Makilala, North Cotabato. So mo toy nag-compose dungag sa ato ang a total of 220 nga recovered firearms no. So review lang natay 5 ka encounter sa sulod sa from January this year sa karon
19 ka improvised explosive device o anti-personnel mines, o upat ka temporary hideout sa NPA. So basically mo na ang atong combat scoreboard kung asa nagpadayon ang atong mga accomplishments og sa mandato sa ato ang 10IB sa pagmaintenar sa ato ang peace and order, no. So gawas pa tong ato ang mga civic action activities or mga civil military operations nga nagpabilin sa ato ang sustainment efforts, no. Although ma-discuss nato ni unya kung sa atong mga sustainment efforts sa mga uban nga mga challenges, no, dili lang sa armed forces kundi dili sa ubang agency like DepEd sa ilang mga kinaiyapod nga mga mandates, no. So again, generally peaceful ang ato ang 10ID joint operational area, o kabalo po ko nga kabalo mo ana, no, kay wala pa pud tay mga significant recovery efforts nga nabalita or na monitor coming from the communist terrorist groups. Mao lang sana siya, Ma'am Ruth, og ready to answer questions taon niya kung na mga pangutana. Thank you, Sir Robert Gadot, sir. And what about ang ato ang Davao City Fire District, sir? Kumusta ang ato ang data, sir? Murag daghan kaayo mga incidents sa sunog karon na Senior Inspector Rujama, sir. Yes, ma'am, sa makausap, good morning sa atong tanan. These past few days, doon na kita yung na-witness ng mga ubay-ubay nga sunog. Sama atong sa Gaisano, last day sa AOR nako sa Tuhil, sa Brokenshire, and napatoy katong hotel sa daka sa may Claveria. But discuss na later. Mag-report ko comparative report na to kay nagagapangayo ani no nga details. Di na ako may isa reply manggod. Then so comparative fire incident report 2024 versus 2025 January 1 hangtod September 21 ang report na to, wala pa tay katong kwan bago ra manggod ni. So 21 ang na kuan na mo na kutob September 21 karon nga tuig ang amo ang na ipon nga mga report. So katong 2024 aduna kitay 654 incidents, 654 basta usabon ako January 1 to September 21 na siya. Then this year aduna lamang kitay na record 2025 467 incidents, so adunay pagbaba sa 28.6% ang atong na record nga sunog sa karon nga tuig kumpara sa niaging tuig. So again 28.6% ang pagbaba sa sunog. Then sa kuan niya mo lang gihapon last year ang top causes is kaning electrical gihapon sa electrical arcing, and 2025 is electrical arcing gihapon ang top nga reason sa kuan sunog. And number 2 last year is loose connection, and same gihapon karon nga tuig loose connection gihapon. So kung atong makita ang mga report post this agahapon pud no makita nato post on fire mo na siyang daghan gitag kuan about electrical kay mga post on fire ana ang mga kadalasan gina-report sa ato nga ginarespondihan nato. So far ma'am mo tong update, and later sa mga questions sa atong pagatubagon. Thank you so much. Cost sound sa ma'am. Sa amount sa total amount sa kuan nato dire. Ang comparative gyapon sir, sige. Okay, ako sa tao na. Okay, damages as of September 2024 adunay 12,377,150 September 2024, and karon is September 2025 5,685,800. And ako sa review kay basig for the month of September daghan mo kay kuan very good details kuan kung totality good balikan na to niya sir no akong pangkuan niya ikuan ako kay moto so for the month of September lang to alone 2024 last month September for the month lang to gingon ako dito sa usapang taon ikuan ako niya. Thank you. Okay, thank you so much, sir. We'll give time to Sir Rujama na mangita sa iyang kuan record din ha. Okay, so the man of the hour.
Sige. So, ladies and gentlemen, the man of the hour. Without further ado, ladies and gentlemen, our spokesman DepEd 11, Sir Dong. Okay, kani kay gipag-guest yung kadiri, sir, for special request for clarification about the reported attempt to revive, no, ito nga Salugpungan schools or Alcadev or whatever, no, itong mga schools sa ato ang mga tribal, sir. Anong Yeah. proof dito, sir? Thank you very much. Insofar as DepEd is concerned, we haven't monitored any information relative to the so-called effort to resurrect the operations of schools, which in 2019 we decided by virtue of very concrete facts, evidences, and conduct of due process, we decided to suspend their operation. Katong mga eskwelahan nga gikonsidera nga under sa Salugpungan Tatano Ikanugon Learning Center all over Region 11. As of current, because my office, the Quality Assurance Division, is responsible for the effort to peruse applications for private and public schools, makumpirma na mo nga wala mi na monitor. But nevertheless, if there are information like, say for this example, yung palagay nila kung na ay aso, doon ay kalayo, then this would be an appropriate venue for the department to really ensure that we can cover our areas of responsibility, looking into the probability or the likelihood or the possibility of the resurrection of operations. But then again, as we speak, wala mi na monitor pa. We don't receive also reports from our DepEd offices scattered all over Region 11. Nga doon natay nabantayan nga ingon yaning matang sa operation. On the part of DepEd Quality Assurance Division, medyo dunay kalisdanan nga maka secure, no, og government authority permit ang usa ka institution sa paningkamot nila nga malegalize ang operation, because very stringent po ang requirements and ang pag-insure nga ang usa ka entity before mahatagan o government authority nagsubay gayud siya sa regulasyon sa atoang mga balaod. Labaw na, we wanted to protect our children, so very stringent yun na siya kayo. Natay na monitor katong video, but it didn't emanate from Region 11, but it's elsewhere. But nevertheless, if there is lagi isa ko nagkikaingon a situation or incident like this happening elsewhere, then great is the probability that there is also something happening here. But let me reiterate, wala pa mi na monitor as current, but it doesn't mean that we are lowering our guards down. Okay, thank you so much, sir. Later atong ipa-expound na because okay, sa military side ay sir, meron ba tayo monitoring, Sir Gado, especially no katong ingon ni sir kaganina somewhere in Caraga, tong Alcader, sir, na ba tayo monitoring, sir, and how strict po ang ato ang pag-monitor, sir, sa lihok nining mga kabilang grupo, sir? Sa karon ma'am wala tay specific data no pag-abot sa ani nga mga informations, but ibutan na to sa isa ka context nga kami as a military, particular sa Philippine Army, ang 10ID, nakita na nato ni siya nga situations earlier sa pila ka tuig na ay mga sa Region 11 na anay mga more or less 55 ka mga salumpungan schools no ang gipa take down sa
DepEd mismo sa Region 11 kaniadto. So ibutang nato siya sa context nga kini nga mga same as true kung paunsa siya gi-take down sa una, no, through proper agency like DepEd, no, siguro sila ang una ang maka-detect ani kay school man ni siya, no. Kung tinuod lang istorya is establishment ni siya sa isa ka burag educational infrastructure nga atong tan-awon. So basically dili pa siya military gyud ang mangusog ani gid sa pagsugod. But of course, monitoring itself kaya nato na siya ibutang. But hopefully kay nakatuon na ta, no, kung atong tan-awon natay mga IP leaders na ni way back 2019 in press briefing sa Malacañang, no, October 31 kung wala ko na sa 2019, makita ninyo dito sa mga balita, no, naay mga IP leaders dito composed of 8 ka mga IP leaders sa Mindanao, gikan sila US nga hatag sila testimony about ani nga mga schools, no, or related nga mga ani nga mga schools kung asa mahulog gid siya into recruitment sa ilahang mga kabatanunan or child warriors, no. Dili man kitang gaingonan na katong mga So to cut the story short, tungod ani mga violations sa FPIC, no, prior informed consent, wala na rehistro ang mga eskwelahan, although questionably ang mga teachers, no, dili siya sa CHED. So in short, napa-close siya. So hopefully bago pa ni maka-establish sila otro sa ginahisgot gaya na nato nga same related naman ni sila nga mga institution, maka-intervene na dayon ang ato ang DepEd or ang ato ang task force, joint regional task force ELCA kung kaya ang kinahanglanon nga dili na ni maka-reestablish ni mga ani nga mga same scheme, no, sa So again, wala na to ingon nga mauni sila, no, nga nag-recruit sila gabatanunan nga kita mismo, no, ang gaingon ani ang mga IP leaders na mismo. So sa mga nagapaminaw sa mga kita ani nga mga discussions, di lang nato kalimtan nga si Dato Gibang once became the chairperson sa mga ani nga mga school sa Lumpungan, and isa siya karon sa galaban o nakadaog magita diri sa Region 11 napasara magin nato ni mga salumpungan. Ang dating chairperson sa Salumpungan, sila mismo ug ang mga officers nila nga mga IP, no, nga dati pagyud na mga members sa communist terrorist groups ang uban ang nanguna nga mapugnan or i-abolish ni ani nga mga institution. So taas ang ato ang pagsalig sa nagkalailahing mga ahensya ug sektor sa ato ang komunidad nga dili gid ni sila mosugot nga makabalik ang aning mga parehas ng mga institutions or nagagamit, no, o ganang ginatago nilang ilahang modus operandi pinagi sa mga legal means like establishment of ganang mga eskwelahan o unsa ba diha. Kumusta day si Dato Gibang, by the way, sir? Wala ko personal knowledge, ma'am, sa ihang current good nga situation karon, but of course part gyapon siya sa dakong papel sa ato ang sustainment operations, ug dili lang siya kundi ang uban pa nga mga former rebels nato under sa Kalinaw Southeastern Mindanao. At the same time, member na ang ato ang Kalinaw Southeastern Mindanao into Ibuklod Kapayapaan nga association sa national level po ni siya nga former rebels association. So nagkalailahi through local, no, ug sa national, no, na sila mga participations, particular sa localized peace engagement, ma'am, no. So dira nato sila magamit mga Bagani Summits, localized peace engagement, kauban nato sila sa pagpapasurrender, no, sa uban pa nga mga wala pa nag-surface, o at the same time dako ilang papel sa integrated territorial defense system nato kung asa ang reporting system, ang interoperability sa mga components sa ITDS, dako sila papel sa ilahang mismong komunidad. Okay, thank you, sir. I yield the floor for question. Ako na to si Armando, Mike, Julius, and then si Miss Karen, Rowan, si Miss Farley, PIA. Nag-uod na po na siya. Ingno na po ko niya, grabe, gini siya kalaog og mic kay Sir Russell. Sir,
katong sa Gmall na incident ba no kay mo tong gingon sa GC kadwar katulo naman gud na hitabo gud same area sa katong mark sa aircon man to dapit sir no. Na inspection ba gina siya og tarong diha no kay murag nausab man murag kanang replay lang sa katong mark I think 2 years ago. Kumusta ang electrical wiring nila dira? Katong latest karon sir is involved to siya sa kaning exhaust duct katong sa mga inasal bag-o lang. So kung makita ninyo dagang tug nag-video ato dito siya dool sa may mga inasal. So dito po nagkuha ng mga inasal lang kitchen dito mga exhaust duct pa. Kung makita niyo yung subay ganun miabot sa taas ang kayo kay kuan man na kanang exhaust duct padulong rin sa taas. So yung subay ang kalayo dito and oo. Dito siya niagi sa kuan exhaust duct. Then katong the last time pod is murag kuan naman to sa ilahang katong if I'm not mistaken katong last month yata katong involved gamay ra po tong area o tumag sa stock room nila kuan ra po to ilahang sa electrical ba sa ilang murag sa suga man yata to ang nakuan tong last time. Then katong 2 years ago sir dili ko ma-recall ang katong incident but with regards sinana sir nga kung na-inspect magtarong nagapa-comply man ta sir no sa kanang like mang inasal aduna tay ginatawag nga maintenance report pag i-inspect na to sa nanay third party gyud so natay third party ginatawag kay para sa check and balance nga dili man pud pwede nga kami lang gud mag-inspect ana so nana sila kanang registered nga mga engineer nga mo pirma nga mo certify nga gilimpyuhan nila ang ilang kitchen hood, ilahang gi-inspect or gi-likuan po, gi-maintenance check ang ilang mga fire extinguisher, gi-maintenance ang ilahang kanang tawag na ilang FDAS kanang sa fire detection and suppression system nila inana. So na-check po na siya sir. Nalagay mga insidente inana sir no sa with regards po sa electrical sa Gaisano gina-check po na nato ang kuan. So makita ang pud nato ang Gmall is isa po sa mga nauna nga kuan dire nga mga mall nato. So di malikay na yung mga inanang insidente and kuan lang kita nga in terms of pag responde nato din his Davao. Ubay-ubay pud yun no ang atong kuan daghan tag mga volunteers gibanan po sa 911 sa auxiliary nato. So kato katong pagkahitabo katong latest lang sa Gmall nga nahitabo. Niresponde ang pila ka truck na to sa kuan BFP girespondihan din ig tulo ka pertak ang Bahada, Sentral ug Banggoy kay wa man taga kumpiyansa pag involved na ang mall meaning dagag tawo. So pag nagay na reported fire sa usa ka mall dili na kailangan ni kuan daga na dayon na pag verify nga positive Protocol lagi na sir na pag mall ang or dako nga establishment ang masunog. dili man pud sir dili siya ngon protocol aduna gyapon tay kanang alarm system nga ginakuana na. So pag inana lang siya nga kuan gina-alert na dayon na nanay mo kuan sa mo notify nga all monitoring stations standby na pag nay inana nga mga insidente. So kato is ang ni take po sa to as ground commander ang atong kuan gino district fire marshal si Sir Fire Superintendent Concepcion ang nikuan nato. So ang niadto ato nga mga stations nato is Central, ang Banggoy ug ang kaning Bahada. Mao nay dool sa Bahada ni unag automatic na AOR sa Bahada sila nay mauna. Then pag makita nila nga kuan na standby na ang mga dool Central ug ang Banggoy. Then gibanan pud ni aduna tay daghan kay nga ni responde pud taga auxiliary nato sa 911 unom og gibanan pud sa mga volunteers. So mo to nga paspas pud gyud na kuan ang kayo na contain dayon. Di ba naman po sa likod ng 5 volunteer group? Napo na sa likod. Sa likod. Na mo to ni apel pud to. So makita nato ba nga nay masunog di sa Davao. Kana man gud na usahay napoy mga chismis sa media na yung mga magrandang away tubig ang fire truck. Imposible na para sa ako imposible na sa Davao nga mo parking mi nga away tubig ang fire truck kay pag responde na mo sa call pag responde na mo sa na fire call bago ninyo balik sa station refill gimig tubig ana kay kung kuan pa tawagan na di wag may kumpiyansa gyud kay sa Davao medyo dagtaas atong population ubay-ubay pud gyud ang sunog nga kakahitabo labaw na ng mga bisang mga poste lang na. So wala may relax nga mo parking may white tubig mo tak di na tinuod mas napay possibility nga di maging malikayan nga mo fire truck di na mo makakuha tungod kay maguba man ginang fire truck di man na maayo dayon ngita pa matag mga mekaniko ana mas dako pang chance nga dili makadagan kay guba kaysa sa di makadagan ay walay mo responding white tubig ang tak imposible kay na kuan kay Davao beta. Okay, last na lang sir
kaning kuan sir no, kaning nga klase ng mga fire incidents balik-balik na ni siya. Unsa ba ang mga measures na ginakuha na karon implement no para malikayan ni siya nga klase nga mga sunog no, especially kaning sa kaning mga kaning sa exhaust no, magnamagay kuan na kay murag sa tanan murag diha ra gid ako nabantayan pud nga same lang gid ang kanang cause sa sunog ba. Okay. So, kuano, last 3 months ago, nagibaba ang ato ang National Headquarters memorandum sa MOA with regards sa ng mga ginapatawag na mga, di ba, nagarenta man ang mga kuandra, establishment sa malls. So, nato gibaba nga memo nga dapat compliant gyud ang usa ka establishment bago sila ma-issuehan og kuan, even ang ilahang mga renter lang pananglitan kanang na usa ka commercial building, si owner ana dapat compliant siya, kay kung dili siya compliant dili ma-issuehan og fire safety inspection certificate ang kanang mga renter pod niya. So meaning ana kung dili ma-issuehan, so wala mo renta siya kay di man siya compliant. So mo na siya sir no, mga gwapo nga makita nato nga ma-push gyud tanan-tanan nga mo comply with regards sa compliance na to sa safety and under sa fire code na to, batas na siya nga mo comply ang mga owner sa kanang mga commercial building tungod kay wala may morenta sila ha, kay di man pod ma-approve ang business permit sa usa ka business owner kung wala siya mahatag nga kuan pod copy sa fire safety inspection certificate sa nagparenta sa iya. So usa ka na sir no, and of course sir thorough kuan sir inspection ginakuan gid strict atong pagkuan sir, makita man pud nato nga wala na tay sa mga sunog nga kagahitabo wala poy fatality sir no, tungod kay makontain din ang sunog kung na may digid malikan mga dagko, even ma-mention na ako tong sa hotel, sa Imperial Hotel, wala pud gyud tay casualty nga kuan nato tungod kay the response time ug ang kanang pagkuan nato, approach nato sa sunog is kuan gud medyo swift kita dinhi sa Davao no, anad kita natuto naman kita compare wala pa ko tulis Davao dahil CCC Dimes tong kuanan ato. So na we learned our lesson gid ato. So karon wa kita ga kumpiyansa, alert kayo ang BFP together with the mga volunteers nato and the auxiliary, the 911 pod. Thank you sir. Then kuan sir, katong sa wala na ko na miss daw kanina. Sa damage na to sa 2024 aduna kita 85.8 million pesos 2024, and as of September 21 asara and 2025 is aduna kita 73.6 million nga danyos as of September 21. So adunay variance sa pagbaba og 14.2% kumpara last year as of September. Mas baba sir. Yes po. Okay, thank you sir. Kay Sir Kuan Gadut, sir, ganiya sir, butyag ni mo ganihan na since January hantod karon nalantay 5 ka encounters nga natala. Last year ba pila ba ang ato ang total na encounters nga natala diri sa area of responsibility ninyo, if nakaka-available data? Wala. Ihatag na lang ako sa imo sir no, but pero unsa ba nagbaba ba ang ato ang kanang number of encounters diri for this year compared to last year? again sir, wa ko'y data sa last year no. But mas taas tong akong ma-ensure mas taas tong sa last year nga mga encounters. No? Kaya mo pa tong mga time nga atong ginagukod pa si regional sub-regional Centro de Gavidad Pedler. Okay. Napatay Pedler sa southern part sa Bukidnon o ang Weekend Guerrilla Front 57. So mo to siyang mga encounters nga So katubang cancer no, balik no. Katong pagkakuha ni Charis Banya sa biyahang grupo, mo ba to ang murag katong signal na wala na siya encounter nga nagahitabo? Yes, katong wala na posibleng encounter nga mahitabo no. Para masabtan lang sa tanan no, dili siya sa context nga unay encounter medyo negative ni siya nga part sa tuwa kay grabe siya ka ang ato ang mga sa PCN order, makaapekto siya sa ato ang PCN order. Ato siyang tan-awon nga during that time, even sa late part sa 2023 and the whole 2024, mo na ni siya ang verge sa pagka degrade yun sa composition sa mga remnants sa SMRC. Kung atong tan-awon,
nganong naay gibalhin ta nila ang area sa Bukidnon nganong gihatag nato sa ila kay from Region 11 dili nila kaya ang pressure sa military diri ni evade sila sa mga ato ang mga focus military operation padulong sa Region 10 particularly sa southern parts sa Bukidnon. Mas okay nga masabtan ni siya sa ato ang mga tigpaminaw nga from that point in time even katong mga member sa Weekend Guerrilla Front 57 dili nila kabalo ilang buhaton dito sa part sa Bukidnon. Mao nang reason nga gisalo sila sa SRSDG Pedler. Ang Pedler originally dili ni siya nato confronted threat. Dili ni siya from Southern Mindanao Regional Committee. Gikan ni siya dito sa North Central Mindanao Regional Committee. Sila karon ang nipayong sa Weekend Guerrilla Front 57. However, gibundakan ginato ni siya trupa no from majority ani sa 103rd Brigade. So to cut the story short, na dismantle ang guerrilla front ay ang SRSDG Pedler. Nagsurrender gito tanan tibuok platon no sa pagpanguna ni Kaloy no sa wa kong nasayop. And eventually nisunod ang dissolution sa Weekend Guerrilla Front 57. So mo tong reason nga nagbalhin ang ato ang kaning remnants ang Weekend Guerrilla Front 57 mo na dissolve sila kay nagform sila glain nga grupo mo na tong pirmi ninyo madunggan nga SRSDG Jaguar. So mo na to siya sila Charis Banyes. During that time grabe po ang ato ang mga deployments sa atong mga operations sa combat operations. So nadakpan siya in the sense kay ang pressure sa bukid di gid makaya. Bading kamutan gid nila nga ma-vacate nila ang area. It so happen nga sa kakusgon sa ato ang joint operation sa police ug sa military nadakpan sila sa isa ka checkpoint. Maulang to nga unit ang posible nga mag-cause og encounters pa nga posible pa nga mahitabo supposedly. Pero tungod kay nadakpan nato sila nahurot ginato sila tung June 13, ang probability na lang nga ma-encounter ta otro will be coming from neighboring existing mga armed threat groups like North Central Mindanao Regional Committee o North Eastern Mindanao Regional Committee. But kanang mga personalities sa SMRC wala na siya. Ang akong ginapasabot lang katong nga mga encounters dili to siya initiated sa NPA. Kung atong tan-awon nagsugod to sa Bukidnon dagat from Region 11 gadagan dito nagka-dissolve dito nagka-dismantilay dito sa ato ang mga sa confronted threats nato ni balhin na pud sila og Bukidnon. Sige gyapon tag encounter dito sa 5 ka encounter dito na siya party sa Bukidnon sa Caraga region boundary sa Region 11 o Caraga region nakalima ta ka encounter dira. Most of them kay wala tay significant anang result actually mga temporary hideout lang. So product na siya sa kaning patay na to nga ISO sir. Yes. Ano na to ni siya walay any agency diri sa security sector nga mag-ingon nga the accomplishment itself is katong sa checkpoint lang no bunga lang to siya sa ato ang mga pressure nga gihatag dili man nimo madako pang NPA sa kalsada kung wala na ninaw gikan sa bukid no kay sa bukid grabe ang ato ang deployment sa atong mga combat operation no tanan brigade nag-contribute dira para lang maipit sila diha. So intensified gyapon ang ISO nato sa kabukiran sir. That time Karon karon naatay ginatawag nga Mobile Community Support Sustainment dili Teams. sa ISO lang. So ang internal security operation is dili lang ni siya focus military operation. It is dealing with internal security operation no nga ISO internal no diri lang sa to sa nasod Pilipinas. Kauban na diri ang kining communist terrorist group. So tanan kalihukan nila tanan actions nato even not directly focus military operation like sustainment operation para dili masudlan ng isa ka lugar sa recovery efforts dili ma-organize sa NPA muhimo tag mga butang like outreach programs delivery of basic services part gyapon na siya sa ISO. So mo na ang term nga ISO kung unsa na to pag-address sa mga communist terrorist groups no. So mo na siya ang ISO under sa ISO ang combat operations nato under sa ISO ang pag-ibot nato ngipon dira pag midcap nato pag ISO gihapon na siya. Okay. Salamat sir God. Last na lang jud. Relax lang mic.
Anyways, kay Sir Dudong, no, Sir, natay kuan naay mga storya dito sa kabukiran no nga mao daw nga nado ko ni clamor daw kuno nga nagakatag no nga ibalik na lang sa lubungan. It's because naday karon daw nga mga panahon dili na daw wala pa daw mga schools daw gikan sa DepEd nga makaabot sa kabukiran. Thank you. Unang-una, sutao na to asa nagikan ang information. Asa nagikan ang sentimiento. Because ang peddler sa sentimiento would speak already of the intent of that particular information. Kung ang peddler sa information is really speaking their hearts out, they are aware of the fact nga ang Department of Education has established a lot of schools already in the bundoks, in the far-flung areas, in the hinterlands. Natay requirement, kay dili man ta pwede magtukod og eskwelahan bisag asa lang nga gustos tao nga diri siya magtukod tukuran ni modayon masig mapareha karon ang sikat na ba karon is flood control projects. Ang basin unyag magpataka lang po ng Department of Education, basig ang musikat na po in the days coming will be flood control, ghost projects. Ang basig magpataka ang DepEd og pagpanukod, kaya naman tayo requirement nila, dili na masubay sa requirement, kaya gusto lang ni Talpulano nga tukuran ang iyang lugar, although 5 lang kabuok tao na dito. Basig ang sunod unya ang musikat is wasted school building projects and dead school buildings because wala na may magpadayon. Imagine that we will be utilizing millions of taxpayers' money just to establish or just to erect, construct one school building. Magbutang kag teacher diya, magbutang kag mga amenities, magbutang kag mga uban pang mga gikinahanglan. That is millions of taxpayers' money. That's why nagita gitawag nga requirement. Kanang mga nagsigig istorya nga ang DepEd is remiss of its task of constructing schools. Well, maglatagay ta og datos nato. Unang-una, we wanted to know kinsa mo. Because we wanted to see if you are the same groups or individuals or representatives of the organizations who were actually in support of the organizations before, no? Subay sa itong datos, we already have established more than or close to 500 schools in the region, specifically in the areas where nahimutang sa mga lagyo gayo. We have 409 schools that we established since 2015. And out of these 409 schools, natay 262 schools nga gitukod gid nato. And then we have also employed the so-called conversion of schools, no? Kanang conversion of schools, ang elementary school i-convert siya, dungagan siya og secondary. Kung secondary school lang siya, dungagan siya og elementary para makater ang community. So, with all of these things that we are doing, and then we're putting in human resource like mga teachers nato ug uban pa, we have actually addressed the problems in the hinterlands. Again, usbo na ko ha, just would like to educate all. Ang pagtukod og eskwelahan dili subay lang sa kagustuhan ni si bisan kinsa. You have to consider the population. Because the school should be a living establishment or living entity. DepEd cannot stomach the reality that just to respond to the sentiments of these so-called tawag niya na, kining very good individuals, magtukod dahil tag-eskwelahan. Because again, that might be a waste of resources. So what are we doing?
Kung naay pinakaduol na eskwelahan din na, we will adapt the area, magbutang taog ka ng alternative learning system, magbutang taog mga pamaagi para maedukar ang area gihapon. Bisan pagpila lang kabuok ang tao nga naa din ha. Because that is the business of DepEd to provide education. But in the balance of all of these things, we have to also consider the appropriate allotment of all resources. So ingana na siya. Kaya nag-iingon nga wala, nagkulang, well, I would like to believe that that is just a scheme to somehow boil up the sentiments of people. Ikaduhang punto nga gusto na kong i-emphasize is, we are actually looking into the probability that schools of the same color will intend to resurrect by another name, another corporation, another SEC registration, another entity, totally another entity. Of course, they cannot bring their name, the former name anymore, or names anymore, because we're dealing with so many in the entire country. They cannot bring the names anymore, they cannot use it anymore, because that would be an immediate red flag. Because na naman tayo experience. Ang punto lang is, basin o magbitbit sila laing organisasyon, laing pangalan, lahi na po ng structure, o lahi na po ng mga individuals involved, but the same intent, the same color, and actually the same heart, soul, and flesh of the former organization. So, ginabantayan na mo na pagmayo, specifically my office and Quality Assurance Division. Kay kami ang nagatanaw niya na recommending to the regional director nga morning dapat nga aksyon nato sa every application of government authority or permit. Sir. Sir, Dodong gihapon. Sir, last Blue Ribbon Committee, si Bryce Hernandez nag-ingon nga giangkon niya nga kanan nilang projects, including mga school buildings in government schools, are all substandard. We understand that, of course, ang structural integrity sa building, sa DPWH man na siya o sa contractor, unsa bay ginahimo sa part pod sa DepEd, unsa ba atong ginahimo just to make sure na safe ang mga bata, because that's the total concern of the public. Labi na kay niigo na pud ang 6.9 nga linog sa Cebu. Nakita nato unsa ka vast ang iyahang epekto, especially sa mga buildings sa diri sa Davao Region, sir. Unsay assurance nato nga lig-on ato ang mga buildings? Unang-una, I would like to go back to the policy or sa regulation. No? Ang katukuran karon sa mga school buildings is no longer with us. Taud-taud na nga panahon, that's DPWH. And once a building is allegedly completed, it has to go through the process of ensuring nga complete na bagid siya. No? Natay mga DepEd engineers pod employed sa DepEd yun. They're DepEd employees nga mo imutanaw sa integrity sa building, whether structural or architectural. Sila mo ingon nga, okay, you accept that already because that's acceptable. Og sila po tumusulti, ayun na, dawata. Meaning sa principal, kay principal may madawat niya na. Because natay concerns, natay issues. I would like to surmise that once we accept the building, then therefore we have the assurance already that all of these buildings are good for utilization by our children. Pero katong dili gid pwede, di gito ipadawat sa ato ang mga engineers. Foremost gid sa moa is the safety of not only our children but our teachers and those that will be utilizing the facilities. So kung moingon na nato ang deputy engineer, sige, okay na ma'am and sir, then we will accept. Pero kung moingon sila ayaw sa dawata, sakit sa mo ang dughan usahay, maglaway mi magtan-aw sa building kinindot gayo o niya nagpunsisok na may gumikan sa populasyon. But there's nothing we can do. We cannot really utilize that because mere utilization, even if we don't have the approval, that is approval already, that is acceptance already by the school. So, di gud mi mo go
through that if there is no go ahead by our experts. Sir, since 2023, pag-start sa Marcos administration, or if even during the previous administration, walay bisan usa nga instance na naay wala gi-accept because some of maybe naay mga questionable reasons. Wala pa so far in the history, wala. Well, I do not have information to that. No, there is a specific office that is responsible with respect to facilities. Kung doon na ba'y gibaribaran o doon na ba'y ginawat immediately without prior inspection, then kana is has to be confirmed by appropriate facts. But I just would like to reiterate what I said. Our deputy engineers will never do a thing that will gamble their titles and even their job by telling some principals that accept that in spite of the absence of thorough examination. Okay, thank you, sir. Last na lang, sir. Di, madugan ko. Sige po. Sa DepEd namin gitawag in support sa Bureau of Fire Protection. Dili mi naga-issue gyud og permit without fire safety inspection certificate. We know that really because that's enshrined in the Fire Code of the Philippines. Gusto ko lang emphasize, at least not coming from the Bureau of Fire Protection, pero coming from another government agencies, we are mandated by the Fire Code not to issue government authorities kung walay fire safety inspection certificate. Wa gyud mi otoridad nga mo issue. Kung naay fire safety inspection certificate, then that's green light already. Granting that all other requirements are well responded to by the client, no. And then ikaduha pod ginalikayan namo sa mga eskwelahan nato sa public schools nga magbutang og poultry. Ibawal namo ng mga poultry. Kay ingon magud ang Bureau of Fire kasagarang hinungdan sa sunog poultry electrical wiring. Kumidyara na ako tulabot. I-record po namin, sir. Sa move ko, eh. Sir, sir, para lang just to give information lang sa public kasi common nga reaction sa publiko unsa bay nahimo ani nga administrasyon. We know, sir, sa pag-take over ni Secretary Angara, unsa bay tatak Angara or tatak Marcos na kausaban karon sa DepEd nga para mawala ang wa may nahimo sa side sa education, sir. What's new? Ang matagtatak sa kada sekretaryo is just to endeavor and deliver the appropriate service that are actually demanded from the job. No? It's very difficult to run an agency like the Department of Education because you are actually dealing with the very core and spirit of the nation, which is education. Yung palagi ni Rizal, ang kabataan ang paglaom sa nasod, but it goes with that, dapat kabataan nga na-embolden through education. So, our secretaries, gikan sa pagsugod antod sa pagkakaroon, actually, I'm not thinking of the legacies that they can boot or the legacies that they can say that that's mine. They are actually performing their tasks in accordance with what is being demanded by the agency itself as a responsibility to the public. So dili mi makaingon nga we're comparing a particular secretary to the secretary. We're comparing this particular administration of DepEd to the previous administration or the other administration nga nag-una pa nga mas maayo gito because lahi-lahi ang demand sa panahon. Lahi-lahi ang panginahanglan sa mga estudyante o lahi-lahi ang panginahanglan usab sa human resources sulod sa Department of Education. We are the biggest
in terms of human resource sa mga public servants. Imaginein ba nimo, million plus dami teaching and non-teaching personnel. So, for a leader of the department to be thinking of performing just because he wanted to look good or she wanted to look good, then I would like to believe that that's actually very far from the minds of our leaders. Thank you, sir. Sa BFP, sir, may we know how ready ang Davao City in terms of personnel pag maigo ang kusog na linog? Like kagabi, nasunog ang isa ka mall sa Konsolasyon dito sa Cebu. And pag inaana, sir, nga apektado po even ang welfare sa pamilya sa mga responders nato. May we know unsa ato ang mga preparation sa ginahimo just in case ingon ana nga apektado po even ang ato ang mga fire responders. Yes, sir. With regards no, nakita mo ginato sa balita, pinaka-trending ang kanina hitabo nga linog sa Cebu. No? And kung pangutan-on taon sa taga-ready sa Davao, kumpara ginato the manpower of the Bureau of Fire Protection, kumpara nato sa uban nga bureau, specifically the PNP, medyo gamay gid mi. But diri sa Davao, sir, aduna kitay collaboration with the other nga kuanda like the 911 nga maoy nagadungag sa kuan, sir. Kay total population sa fire sa tibok nasod sa Philippines is I think 37,000 plus lang. And especially sa Davao City alone, we are only 436, sir, din sa Davao City. So kung makita man po nato ang distribution ni ana, sir, ang 15 nato ka substations or fire stations din sa city is located sa diri sa downtown. Makita nato sa noda na strategic positioning kay ang ginatanaw nato ana manggod ang population diri ta concentrated sa downtown eh. So kung makita nato, di ba, ang kalina nato do ang part pa sa Davao City is ang Buda kanang mga kuan dira, Marilog, mga inana nga mga kuan pa dira. So ang ga-cover ana nga fire is ang Kalinan. So kung kuan po nato ang frequency po sa sunog dili mo kay paspas dito. So namatayin kuan ako niya mga proposed pod nga additional fire station, sir. Natanan. So balik ta sa preparation, sir. Equip kita, sir. Aduna kita ginatawag nga special rescue force dito sa Davao City Fire District nga trained, sir, with regards sa mga collapse structure. Kung maabot man nila nga mga insidente, sir. Collapse structure na tayo special rescue force. Giubanan na siya, sir, sa 911 nato, makita po nato, modernize ang atong mga gamit, sir, no? And ang kanang special rescue force nato, equip po na kayo natin mga bago nga kuan, sir, mga vehicle nga niabot nga equip sa kuan sa mga gamit nga mo responde in kaso man nga nay mga mo collapse nga mga structure di sa tong dakbayan like sa nahitabo sa Cebu kagabi, sir. And sa personnel nato, we are highly trained, though amino nako aduna tay kakulangon sa manpower, pero with the atong pakig kuan sa atong local city government, kaya tayo nato, sir, ang with regards man sa manpower, fully equipped ang Davao City. Kung moabot man ang dili nato kanon nga manay inana nga insidente nga mahitabo, pero in case lang nga mahitabo na, andam kayo ta, sir, gibanan sa atong 911 o sa mga volunteers nato, sir. Thank you. Thank you, Mike. Sir, paluapan lang ako to, sir. Ang pila ang kay ideal jud nga personahe diri sa population sa Davao, diri sa bomberos. Sir, with regards sa population, so wala ko yung record sa population sa Davao, sir, no. Pero ang ginatanaw mo, good, sir, nga kilometer radius kung asa nakaposition ang fire station, natin nga nga 3 kilometer radius, sir, sa pinakaduol nga kuan niya. Dapat strategic nakabutang ang ato ang fire station para marespondihan dayon kung asa naka-concentrate ang mga tao, sir. So with regards sa number, sir, kuan ako ang kuan, sir, no. Kay ako sa nako ang total population sa Davao City gyud. Pero rest assured, sir, nga katong para sa giingon na ganina, dako kay ang Davao City.
tanaw na to kanang Kalinan mo na siya pinaka concrete example kanang Kalinan gyud mudagan pa ta pila mo sobra 1 hour pa na sir kung motoron gyud nato Davao City gyapon kung mo motor ta dira pa Buda unsaon na lang ang pairta kapunog tubig so inana sa sir pero ginatanaw po nato nga ang frequency sa sunog didto nga area dili po kayo kuan wala kay siya sunog so in kaso man ay sunog makuan gyapon siya makaya gyapon siya then dirita naka-focus gyud 15 pa sa pagkakaron 15 ang station sa to sa Davao City so makita man po nato nga kung na alarma paspas gihapon kaya i-cover sa tanan-tanan sir. Last na, sa BFP o sa Tent ID, sir, dako kayong damage sa Cebu. Sa kwan, if ever Yes, po. nga mag-augment og tao dito, ready ba ang atong agency po? Yes sir, andam kita daghang mga bagyong nahitabo dito nga mga area pod sa Region 8 nga ipadala na to atong Special Rescue Force. Mo na sila ready, andam ta mo support dito sir. Then even wala pa may gipa kuan sa to nga mo adto ta dito pero ang akong nakoy mga classmates man ko sa other regions andam na pud sila nga mo adto dito and kung ipatawag man ang kuan nga mo tabang ta dito we will go sir. Gatabang kita na. Okay. How about sa Tent ID, sir? Unsang unit ni or kwan po? Pag na-order sir, actually pag na-message nga magpadala tag additional troops but practically speaking very unlikely siya because napatay mga other units sa military even sa reservice nga maka-response without kanang taking nakadako nga cost sa transportation no? So namatay mga other military units sa adjacent communities sa directly affected sa earthquake. But of course kung mangayo sila sa to maghatag gihapon ta. Hello po, good morning. Excuse me po kay Sir Russell. Hello po, good morning sir. sorry po. Morning ma'am. Sir, naabay update regarding sa fraud nga na-involve ang pangalan ni Sir Maslang. Ayo natoy kuan no. Di kuan na mo gipagawas na mo sa mga social media pages na mo with regards ni Ana. Nai-insidente ato dili na mapindot kung sa to nga specific kay nabasa ra po nako to wala pa nako nakuha ng sa specific nga case gyud nga gigamit ang pangalan sa among regional director so napoy nahitabo sa other region sana so baligiunhan na mo siya og kuan nga in kaso man nga gamiton ang pangalan sa among regional director pangpalit og Grab ba dira o Food Panda dili na tinuod ayo mo to ginakuha na mo nga nagpost mi sa Facebook nga ayaw ninyo tagay kay wala gay na ang among regional director no. Thank you ana nga pagpaklaro sir. We don't know magud sir if kano sa pakamobalik dinhi pero paspasan na lang nato sir especially nagsugod October 1 next month sir preparation na lang sa Undas. Yes, Undas sa tingin to nga uplan Undas no o kadong uplan kaluluwa. Mo na siya makasunod man na siya. Uplan mo ba na uplan Undas og dili sorry kay dili ko na kuan mo ko dili ko Catholic di kay ko familiar sa kuan. Yes, mo na siya. Basta natay uplan na kay last year naka red alert pud ta before pa mo start na siyang activity. Mo na siya ma'am no? Uplan kaluluwa. Sorry kayo kay dili ko kuan magud familiar. But last year gibuhat nato naka red alert ang ato ang mga fire station sa ilang AOR. Nanay natayatawag nga FAS o First Aid Service Team nga naka-take post sa mga sementeryo. Yan para sa mga muduaw sa kuan katong mga ilahang kuan dito sa mga namatay nila nga family members. So mo gyapon to ang buhaton nato natay offline na siya. Yearly na siya nga naka-program nga activity nato. Red alert ang Bureau of Fire Protection para sa kuan. So naka-standby, pananglitan kami sa Turil, dito may mga tawa na sa mga dagko nga mga sementeryo para mukuan kay di man malikayan nga nanay mga kuan gud sa kadaghan sa tao and karon pud init, sakit pud gyud init, nay mag-collapse, nay magkuan. So nana daw sa fast nato ang ginatawag first aid service team, naday tubig, nay candy, unsa ba and nay first aid in kaso man nga kuan. And standby natay kauban na to nay nay mga ambulance pud na. Kuan na lang sir, in connection to that sir, short reminder, especially nga magamit man yun na og mga kandila. And of course, sa ato ang Christmas season. Okay. Una sa kanang ginatawag na to nga Undas,
gamit kita kandila kay mo sindi part na sa tong kuan ba belief na to no. So careful lang gihapon ta kay despite nga pansyon na siya mo sindi ka biyaan mo ng kandila dira nay possibility magud nga sa kainit pod pag dili bantayan naday nay naipon nga usually di ba makita sa sementeryo nay mga kuan ba ipon pod ang mga dahon uga pod na siya so di na to makuan magud ang kanang kandila unpredictable kay masunog gani ang balay usa na lang ng mga kuan sagbot nga kuan uga kayo so bantayan lang pud yun nato no ang kanang be careful ta ipalayo nato and of course cleanliness gihapon sa atong palibot iniana pagbisita nato sa mga sementeryo kay para i-sure nato nga kung maugdaw man ang kanang mahurot ng kandila dili siya wala sa nearby nga mga kuan nga pwede mo feed o mahimong fuel para modako ang kalayo and of course moabot na ang October 1 na bare months na gyud ayong Pasko kanatong tanan no so remind na mo ang tanan yearly balik-balik nga reminder mo butang tag Christmas light sa tong panimalay mangita tag makabarato lagi ta nga mga flashlight mga tawag Christmas light siguraduhon nato nga katong kuan gyud mga naay Philippine Standard Mark naay ICC Mark and be careful gyapon with regards sa nang kuan mga markings kay dili man ginakuha nato nga dili na mabantayan nga bisag na ICC Mark namang guy natin nagbasa pod nga mga kuan natin nabalitaan this past years nga pwede day palitong gihapon ang ICC Mark sila mga vendor butang-butang sa so careful gihapon ta do na siya ICC Mark physically tan-aw nato gihapon ang gipalit nato ang Christmas light nga makita na nato ang tawagan na mga wire dagmay kayo na isaksakan nga mapiko-piko itong mga katong mail yang isaksak nimo sa saksakan and of course dili po gyud nato gamiton ang pang-indoor nga Christmas light sa outdoor na maulanan wala po na din mag-improvise na maghimo tag mga extension wire para mapagwapo nato ang gawas sa atong balay mag-connect na dag mga bisan unsa i-make sure nato nga pang kuan good pang outdoor ang ginagamit nato nga mga kanang mga decoration and of course bago ta mo kuan di ta mag DIY ipa-check bagyo nato ngita tag electrician gid nga mo konekta dira sa pagawa sa tong balay do gwapo tan-awon pero safety first gihapon shining atong balay kay Pasko lagi pero mo shining nagmasunog na so safety gid pero minti isipon nato ang safety. Alright, thank you po Sir Russell. Yes ma'am. To Sir Dodong, excuse me po, Sir. Hi, Good Ma'am morning, Sar. sir. Good morning. Batang Pinoy, sir, kumusta ang ato ang coordination with the LGUs? Especially nga naagya na siya partnership with the DepEd. I would like to inform the public that as per Batang Pinoy, walay hand din ang Department of Education. It's actually a partnership between the Philippine Sports Commission nga mao'y nagpadagan sa programa o ang mga local government units na to. Maybe ang matawag lang nato din ang unintentional or how would you describe that participation sa DepEd is kining sa mga atleta kay most sa mga atleta nagikan sa mga eskwelahan either public or private schools pero ang pagpili sa mga atleta o ang approval nga magikan sa ilang participation doesn't come from us sa ilahan na ng mga schools nila or sa ilahang mga ginikanan so entonces ang Department of Education has no participation with the Batang Pinoy ang amo lang is katong palarong pambansa, any mga regional meets. Okay, thank you, sir, sa clarification. Sir, other things, bako na eskwela, sir. I believe nga, kinahanglan yun mga parent consent, especially pag magpabakuna na yun ang mga estudyante. Nabagi hapoy mga reklamo nga nadawat ang ato ang buhatan? So far, wala. O ginawtong wala. No? Ang real intent really is to make sure that every kid will be given katong angayan nga pagatagaan kay na may mga requirements good niya na no. If you can remember, this is an effort nga nausab kay school-based man ni prior but because of the onset of COVID-19 gibaba siya sa community o karon gibalik na namo ron sa mga schools with requirements for our children.
Thank you po, Sir Dodong. Thank you, ma'am. To Sir Gadet. Sir, kumusta po ang atong mga friends rescued? Nabatay update sa ilaha po. Kumusta sila? Mostly ma'am no sa to ang mga FRs no nagpabilin lang gihapon ang ato ang pag facilitate sa mga nagkalain-lahing interventions no sa ilahang particular sa ilang livelihood no, although atong gina-explain pirmi nga sa monitoring ay sa pag-facilitate gid ani nga mga butang is dili gini siya purview sa military. Sa DILG ni actually ang ICLIP at the same time ang ilang transformation program is sa UPAPRO. It so happened na pirmi mapangutan-an ng atong military pag-abot sa ilang kahimtang kay tungod kay kita pirmi ga pamaaba sa ilang mga sitwasyon no, labi na gid ang sa ilang pag panurender, but sa ato ang case karon no sa 2,000 plus nga mga former rebels naratay approximately 230 no plus nga mga pending DILG administered package of assistance nga wala pa mahatag. So in terms sa ICLIP natay mga pending pa nga 200 plus. Pag abot mo kay iyap naman siya ICLIP and amnesty program. So naay latest nga update sa 72 ka former rebels nga natagaan og safe conduct last September 12, 2025 diri sa Pro 11 no sa Bahani Hall Camp Sergeant Quintin PNP Pro 11. So mo ni sila tong mga FRs nga nay mga existing kaso pa nga naga-attempt nga mo apply sa amnesty program. So natagaan ni sila og ang term na to is safe conduct passes para ma-process nila ang ilahang amnesty program in relation sa ato ang Proclamation 404 no nga mawala tong ilahang mga kaso, ma-acquit sila. So isa to siya. Then natay mga deradicalization program no nga mga gihimo 76 ka former rebels and dito sa 73rd Infantry Battalion no dito ni siya sa Malapatan Sarangani nagkandak tag deradicalization program sa 76 FRs. Mo ni siya tong mga bago nga mga surrenderies nga ni undergo gihapon sa ato ang reorientation o para ma-reorient og ma-redirect to ilang mga ideologies ug ilang mga practices sa kalihukan pa no, part siya sa ano. Naapoy last duha nga nag graduate actually no sa localized deradicalization and reintegration program sa under po sa 89th Infantry Battalion tong September 26 dito sa Malaybalay City. So kauban diri ang mga skills training, financial assistance, kauban ng 65,000 each nga immediate and livelihood aid for the beneficiary. So monitoring siya ang mga interventions lang atong ginahimo sa atong mga former rebels nung ang mga wala pa nadirad, idirad nato. Ang mga naay mga people's organization nagatabang ta nga mahatagan sila og interventions particular sa ikatabang sa ilang livelihood kay usahay man gud kasagaran pending gyud ang ato ang naamagud na 50,000 pesos nga livelihood assistance kung regular member ka sa NPA under the ICLIP. Lahi pa pud ng mga SLP Sustainable Livelihood Program sa DSWD. So kani mga people's organization naapoy mga buo na nga people's organization pero wala pa na award ang mga livelihood project. So mora ni atong mga interventions. So basically mo to siya ma'am ang ato ang mga latest karong bulana no. So other than that siguro sa sunod ay nga bulan o sa mga niagi same ang ato ang participation. Mutabang tag maniid asay pundo asa nay bakante nga na funds then mag isa ka joint o through caravan mahatag na to ang serbisyo dito sa ilaha sa komunidad. So ana ang atong intervention sa ilaha. Salamat kay Sir Dudong. Sir, balik ko dito sa salungkungan sir.
ato abang ginapaunsa man nato pag-monitor sir no kining mga abot naman ta no kay education is for everybody man ya yung mangingon ka ganina nga katong panultiyo ni Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong nasod. So it is a must sa gobyerno nga edukar ang iya mga katawhan in spite sa kalayo bisan pag unsa na siya kalayo nga mga lugar kinahanglan silang maedukar. So naabatay ginabutang dito sir nga mga tulunghaan to counter kani nga salugpungan kay gusto naman po nila nga mabalik. Nabata dito yung mga tulungaan yun na ka-establishar. Namin gipang tawag ng mga last mile schools. Last mile schools. Moro ni katong mga lagyo kayo. Katong geographically isolated and disadvantaged areas nyo, GIDAS. Aside from that, not put tayo alternative learning system din ha. And we are also employing kining alternative delivery mode. Kining alternative delivery mode, morning sikat na kaayo karon nga modular learning ni balloon malang ni into this kind of situation because of what happened sa COVID. All of these we are trying to employ. And then usbon ako ang pagtukod og mga eskwelahan no dito sa appropriate areas. My primordial concern po nato because we really wanted to bring education as much as possible to the nearest area or to the doorstep of our learners if the requirements are well responded to. Even telling also that there are programs happening now on the ground nga ang mga teachers will really go to the houses of our learners. Kusog nga itong campaign nga magpa-eskwela gyud sa ato ang mga kabataan. Ang panawagan na po namo is that we have to all government agencies kay mao ni ang experience kaniadto before the LCAC. Nagkanya-kanya ta before the LCAC. Onya kanya-kanya tang shine, onya samtang naningkamot nga mo shine, nagsige na tag inawayay. Let me just remind everybody in the agencies that we are actually operating by mandate. My mandate ends as a Department of Education when your mandate begins. But what was about, there is always a connectivity of all sorts. No? Nga, bisa pag natapos na niya ako mandato, niya particular nga aspeto, magpadayon ka na siya, pinaagi sa imo ha, nga mandato. So, nagpasalamat tagdako sa LCAC because na-unify ming tanan and then we are looking into the same direction with harmony and frequency and the same wavelength. Hinaot magpadayon ka na siya, nga ingana nga kahimtang. Okay. With the meat gani sir with the substance sa ato ang ginatudlo gina-impart nato dito sa ato ang mga kabataan because this salugpungan is dealing to the sensitivity sa ato ang mga kabataan, especially mag-ingon din sila kapobrehon, nganong kabo sila, mga ingon ana ba nganong gidaog-daog sila labi na dito sa mga far-flung barangays. Naabay approach ana ang DepEd to counter this kind of modalities nga ginatudlo nga to bisa diya lang sa civica or other subjects? Well, we can only do so much, no? Mahatag na mo ang kaya na mong ihatag, subay sa tuwang mga leksyon. But this is actually an act of all. So kung maingon sila panaglitan nga tirahon nila ang kapobrehon ang ekonomiya, other government agencies nga dunay mandato niya na should really perform well. Maingon sila walay dalan din and therefore there is a government agency being tasked to provide roads. Walay dakong problema din sa kuan sa medical nga isgutanan na government agency tasked niya na. Napay mga areas gani din nga makita nato nga ilang ambulansya katong habol nga naikahoy uni ibutang dito tong magduyan ba. These are areas nga dali ra kaayo bitaw nga kuan, dali ra kaayo i-exploit. And then also kung inyong mamatikdan ang kalihukan sa mga ingon yaning matang sa mga eskwelahan subay sa ato ang eksperyensya ginatira dayon nila ang atong mga kaigsuonang lumad. There is an office nga in charge para sa itong mga kaigsuon naglumad. So,
we really have to work as one and not work in different directions. Sir, given that condition, sir, kay lamang ng mabuluaton, pero in molding in the minds of the children, sir, which is the responsibility of the Department of Education, how will we counter it, sir, nga kung naa sila black propaganda ingon ana, ang DepEd po doon mo, although na ay mga trabaho, na ng mga bulaton sa engineers, mga DSWD, ilaman ng bulaton na makita, no? Pero sa ato, sa paunsa mo na to, i-counter to through education, sir. So by sa Batakang Balaod sa itong konstitusyon, we are mandated to teach patriotism, nationalism. Mao gina ang core dinha sa pagka-Pilipino, and it's being enshrined in the curriculum and in the teachings that we have in the different learning areas, specifically kining mga sa Pilipino, sa Aralpan, mga ingon na no. But ang nakanindot sa curriculum sa Pilipinas sa edukasyon is pwede siyang mo crisscross everywhere, anywhere. Pwede siyang mo pasok. Bisan pa sa mathematics, pwede nimong sudlan og patriotism, nationalism. Bisan sa science, ingon na. Sa ako nang gikaingon, we can only do so much. So by sa mandato nga gihatag sa mga, i-exploit ko na namo, tanan. I-exploit na mo na tanan. But sa ako nang gikasulti po, and let me reiterate, diha ra po na Executo, because we cannot dip our fingers into some agency's task and responsibility. Ang DepEd balingkamot, buhaton niya ang tanan. Og the same thing also, I think, with the other agencies nga kinahanglang matagaan po siya og provision. Thank you, sir. Thank you, sir. Kay Sir Gadot, sir, in line with that question po na ako dito sa Department of Education, kasagaran, sir, nga mitumaw, naga-mushroom ang existence ni ining mga progressive organization or groups in a particular place because of the absence of PNP, military forces, mo nang naa sila po dito. So, ginaingon man gud nato that police and military officers can be everywhere sa atuang nasod because Philippine National Police, military man sila, sir. Nabatay mga gimuntar nga mga espesipiko nga mga detachment ni anang mga lugaraha nganong naa ng mga salugpungan, and then kung dili sila pwede kay atoa silang ma-question nya basig mingon sila mga militarization na pod, kung sila atong adton, can't we ask any assistance from any government agencies like DepEd na sila mo adto dito questionon tong ilahang mga curriculum nga gina-impart ngadto sa atong mga kabataan in the hinterlands. Sa first question, sir, kung naatay sa tawagan ni deployment sa mga areas nga mga gitas na, so definitely naatay mga detachments, no, naisgot naman ganina. Sila na actually ang mga nasa mga far-flung areas jud nga naka ano. But again, sa kuwang explanation ganina, kani magiging butang na ani siya halo nga legal implication, no. Kung naay magpatindog na pud bag-o nga mga eskwelahan, ana nga mga issue nila, concern nila or exploitable issues atong tawagon na, as long as kung wala ko nasayop, sir, no, as long as mahatag nila or ma-comply nila ang mga requirements nga makapatindog eskwelahan, wala may intervention actually ang military ana, no. Even nga up until nga matindog na gid ang eskwelahan, makita na to ang mga violations, wala pud may katungog ang military ana para mapaklose na. Pero tungod sa ato ang Joint Regional Task Force ELCA, kung asa na atay mga in suppression of insurgency, so kinahanglan sa po nato ma-prove nga na siya link dito sa communist terrorist groups bago po nato na siya magamit ng ELCA, no. So kung habang kadagan na siya nga sitwasyon na ang DepEd mismo, kung atong tanawon, napa-shutdown ginang 55 ka salumpungan diri sa Davao Region 3 months after sa iyang suspension, no. Actually tong 2019 sa October gipa-shutdown na siya. So dili na ganin na siya ELCAC, DepEd lang, no. Basic lang ang mga findings ana nila sa una katong situation is walay learners reference number ang mga estudyante, violation sa requirement sa DepEd Order 26 series of 2015, misrepresentation of enrollment data o data documents submitted to DepEd did not match the record in the learners information system. So ang point na nako diri,
kung naman na siya mga violation, kung makatindog man sila, no, kaya na siya i-address sa particular agency like DepEd. While ga-monitor ta kung maparehas na po ni siya sa exploitation sa katong mga dating nga salumpungan. Wala ta kabalo kung unsay pangalan na po ang but atong gina-remind ning mga tawhana nga sa una pa nag-ingon nga pwede ta mo tabang, walay problema as long as wala na to gi ma-violate ang balaod. So atong gina-remind nga nanay mga prominent nga mga tao ang na-convict ani, no, katong 2024 lang last July nga nakasuhan na nang sa violation nato sa mga Republic Act 7610, no, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So mao ni siya. Kay kung mao lang gyapon na silang grupo, dili gid pwede nga dili nila mahimo ning same nga violation. Kay mao ni ilahang ginabuhat no amount nga magtindog-tindog sila same nga eskwelahan dira nga naa sa kontrolado sa komunista kung dili lang gyapon nila ma-mobilize. So speaking of mobilization, i-move gina nimo. So magka-violate nga ma-violate gid niyo ng balaod. So dili actually military ang inyong kadlukan diha, kun dili ang ato ang balaod lang. Kay legal man na ilang but ang ilang underground nga activities naatay balaod para na. O dili sila mahadlok sa military. So dili kinahanglan ang military. Sa question nimo sir nga naagid mi dira nga mamadlong every now and then kay naman tay saktong proseso. But ang atong gina-remind is dili layo ang nga tantamount gina sa violation sa aning provision gyapon sa atong balaod kanang ilahang magpatindog silang mga anak gyapon nga eskwelahan. Thank you, sir. Last question sa kay Chief Inspector Jake Maranyon. Senior Inspector. Sorry. Senior Inspector pa, sir. Wala po. Dugay pa to, sir. Dugay pa po, Chief. Sige, sir. Sa akong pangutana, sir, ba, kining katukuran sa mga, although City Government of Davao is doing its thing, no, in kining erecting mga mga fire stations sa second, sa third, sa Turil, sa Kalinan, na sila dito, sir. Ang capacitation ba sa kining i-capacitate nato kining mga kuan na ba na sa Bureau of Fire nga i-train sila ang ato ang mga kuan, ang mga personnel, especially kung firefighting ang ato ang ginaisgutan, sir. Nagtatabang ba po Personnel sa unsa, sir? Sa barangay? Sa barangay and kana po mga responders. Yes, sir. Nagatabang ta. Yes, sir. Actually, we are doing kwan, sir. Natay tawag nga Uplan Ligtas na Pamayanan. And appeal ni Ana nga program is nag-add ta sa mga barangay, sir, and gina-train nato. Dapat na sila brigade dito, sir. Yes, sir. Tanang barangay, sir, gina-train ginato, sir. Kung asang AWR sama nako sa Turil, dili lamang barangay, pati mga establishment, sir, sama sa Eden, bago lang last week na ako dito, nag-conduct mi og kwan, sir, gi-check na mo ang ilahang kwan, sir, nag-fire drill mi dito, sir, and natay mga senaryo na, sir, na pananglitan na accident. So unsaon nila pag-respond and gina-evaluate nato ang ilahang performance, sir. And sa mga barangay, sir, yes, sir, pakita po nato natay kuan mga barangay nga nana po yung mga fire truck, sir, no, ubay-ubay na din sa Davao nga kauban nato mo responde og naay sunog, sir. And yes, sir, we trained them, sir. Kuan to sila adto ta sa mga barangay ni ana. Sir Dong. Sir, natay update atong usa nahitabo atong sa Samal, good sir. Very good. I was waiting for you to ask that. Thank you, sir. Char. Okay, sige. I have the incident report already. Unya, daghan kayong lang lusot mangod nga dili maong balita, no? Atong bahin sa Samal bitaw. Babae. Nga naay bata nato na nagkuan siya, nagka-problema, nag-vomit siya dugo, no? And then nagpadayon pa hinuon nga mo ang investigation, fact-finding sa pagkakaroon of what really transpired. But there is this video circulating now. Manawagan ko because I have just a huddle with the superintendency of IGACOS just this morning. Na nag-circulate nga video nga duha ka mga batang babae nag-away. Kung kadto nga video, makita nimo nga na sila gilalisan hato nagdumog sila. Nya mao na to gi-propagate karon nga mo hinungdan nga may
may tinubdan sa kamatayon sa bata. I would like to confirm nga katong makita sa video karon nga duha ka buok nga nag-away physically, wala dito tong ato ang concern party. Subay sa information, isa siya dito sa naa sa palibot, pero dili tong duha nga naglalis dito kay ang isa naman gud is center sa Basol unya ginabuli na pud sa mga pipila nga wa kabalo. Labaw na sa social media karon. Manawagan taon may sa social media kanang mga netizens nila nga pataka lang og kanang comment. Pagkakita lagi sa comment na pud dayon murag asip tuwa dito nga undangin ninyo ng dili maong mga paghatag og komentaryo because kadtong video dili wala dito tong ato ang atong concern nga bata. Naa siya dito sa palibot. In fact, madungog ang iyang tingog. And this is confirmed already by the principals and the teachers there. Subay sa initial information, ginatanaw paron kung unsa gyud cause, but it is determined nga naay physical problem ang bata, siyang kasing-kasing, and then ay problema gyud sa lawas. Og boto gitanaw nga probable cause niadto because while they were actually going home, I think, kalit nga nahitabo tong insidente, very unfortunate. Namatay, sir, ang victim. Yes, sir. Okay po. Sir, other topic lang, kung nabay flu outbreak, sir, sa pipila ka mga tulungan sa Davao Region? So far, wala na bati nga information with respect to that. Niyato milabay lang mga sibana na bala kami sa information nga na hand, foot, mouth disease information, but our practitioners were able to respond appropriately to that. And good thing lang sa COVID experience na to, nanabitaw tayo structure action. Akong pananglitan doon ay mga ingon yan na bisag kung hungihong lang, kining naadayon tayo immediate action. We can call for the suspension of face-to-face classes. Immediately, we can employ the alternative delivery mode of provision of education. Mag-module na yun ta, mag-online na yun ta. By a click of a finger, we can immediately announce nga wala sa face-to-face classes karon pero padayon lang gyapon ang klase through alternative means. So, ingon na ang sistema. In short, sir, walay flu outbreak. Walay flu outbreak. None nga na-monitor naman. Thank you, sir. Thank you. Hi, sir. Good morning po. Danica Reneses from IFM. Sir, last August, na-guest din hi, sir, na taga Kiwanis International Southern Philippines District. Specifically, si Sir Vince Molihon. Sakop siya sa Committee on Education, Child Protection, o Public Relations. Sir Atilio, nanawagan siya, sir, sa DepEd kay na daw allegedly nga naga-over collection sa mga eskwelahan dinhi sa DepEd na daw duha ka buok sa Davao Region ug usa sa Davao City. Matod ni Sir Molehon, na daw memo gikan sa DepEd nga dili pugson og ang mga ginikanan sa extra nga bayronon, pero adunay nagaduol sila ng mga parents na ginapugos gyud daw sila og bayad. Ay example, sir, kay katudang diri ni sa Davao City, sir, nga naa daw ginapabayad na 200 pesos para sa ID lang. Yeah. Unang-una, we would like to request any group, no, dunay ingon yan ang matang sa information to connect with us because that's the appropriate thing to do than immediately publicize it because that will not solve the problem. Connect with us, tell us the school so that we can respond appropriately. And secondly, I think there is a need to get the two sides of the coin. Kay kumingon nga na ay gipugos o pa-contribute on one side like waon nimo, wagay ka mangutana sa eskwelahan, then I think that's unfair. So, point is, please connect with the Department of Education because DepEd will conduct its motu proprio investigation, then we will find out. Because if ever nga mahibawa namo nga mo ang officials or teachers are
violating our policies on collection policies, then we will be implementing the appropriate policies, no? Regulations. We can give them administrative sanctions or cases, specifically also following due process of law. Wala na panawagan na mo. Whosoever comes with an information, deal with us, connect with us, give us all the information para ma-aksyonan na mo tarong. So, in conclusion, sir, walay ni Duol nga taga Kiwanis sa inyo po. Well, I do not have information kung doon na bagay ni Dole because much better nga mag-inform gid sila. Thank you, sir. Asa ka gani, ma'am? Sa 93.9, sir, IFM News Davao. 93.9. Yeah. Thank you po. So pangalan mo, ma'am? Danica Reneses po. Danica. Dodong mo, ma'am? Dodong. My cell number is... Uy, naka-live ka, oh. Okay, my cell number is... So, my gosh, Sumbong na kay Joel. alas 12 na, wapata na human. But anyways, maraming salamat po sa ato mga resource speakers this morning. Thank you so much, Fire Inspector Russell Jake Maranyon. Sir, salamat kayo, sir. Busy ka kaayo kay dahang kay kag-role na karong mga panahon na. But thank you, sir, for your presence today. And of course, Sir Dodong Atilio, thank you so much, Sir Dong. Pabuhagay ang imuhang number niya kay Miss Danica. Salamat sa kape. Yes. And Major Bengado, thank you so much, sir. Salamat po, mabuhay. Sir, wala na pangutan na itong reported na kudita. Nawala na, wala. Okay. But anyways, thank you so much sa ato ang mga guests. Until next Wednesday, dinihigapon sa ato Davao Peace and Security Press Corps. Thank you so much, the Royal Manday Hotel. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all.